Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah sa araw na ito ay dadako tayo patungkol sa ang tao ba ay nakakaranas ng pagkagutom at pagkauhaw doon sa impyernong apoy, gayong sila ay sinusunog? Bagamat matindi ang apoy na ipinasusunog sa tao doon, huwag din natin kalimutan na sinabi natin ang tao ay palalakihin na Allah subhanahu wa ta'ala at magiging makapal ang kanyang balat. So dahil makapal at malaki ang tao, hindi ito agad natutunaw. At sila ay makakaranas ng sobrang pagkauhaw dahil sa init na kanilang nadarama at pagkagutom. Actually, sila ang mga taong nananahalan sa impyernong apoy ay makukuha nilang manawagan sa mga nananahalan sa paraiso na sila ay buhusan ng tubig upang makalasap ng kaginawahan o kaya mainom man lang nila ito o kaya bigyan sila ng anumang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa paraiso, mga pagkain, ibig sabihin. Ito ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 7, verse 50. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wanada ashabun nari, at ang mga naninirahan sa apoy ng impyerno ay tatawag. Kanino? Ashabal jannah, sa mga nanahanan sa paraiso. Sabihin nila, an afidu alayna minal ma. Buhusan nyo kami kahit kaunting tubig man lamang. Buhusan kami kahit kaunting tubig man lamang, makarusap kaming kaginawaan pasamantala o makainom ng sariwang tubig. Aw mimma rasakamullah. Aw mimma rasakamullah. O anumang inihanda ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan nyo kami. Ibig sabihin mga pagkain. Ano sasabihin ng mga tao sa paraiso? Qalu, they said, Inna Allah arramahuma alal kafirin. Katotohanan, ang mga ito ay ipinagbawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung tubig at mga pagkain, ipinagbawal sa inyo to. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya. So napakalinaw ng pruweba na ang mga tao ay nauuhaw, nakakaramdam ng sobrang init at pagkagutom. So makikita natin sa ayang ito, even na ang kanyang tinatawagan ay kanyang pamilya, mahal sa buhay, asawa, anak, kapatid, ama, ina, kaibigan. Sa araw na yaon, walang makakatulong sa mga tao sa impyerno, sino man sa kanila. Kahit na ano pa niya ang kanyang tinatawagan, nasa impyerno man sa paraiso, walang makakatulong sa araw na yun, tanging sarili lamang ng tao ang kanyang nalilinaw. So alhamdulillah, ibig sabihin mayroon itong pagkagutom na nadarama ang mga tao doon at pagkauhaw dahil humihingi sila sa mga tao sa paraiso. Malamang dahil hindi nila kaya o gusto ang pagkain sa impyerno, that's why magawa nilang humiling sa mga yaw. Now, dahil sila ay nagugutom at nauuhaw, mayroon din namang inihanda ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkain at inumin doon para sa kanila sa impyernong apoy. Ngunit, katotohanan, walang kaginawahang malalasap ang tao. Kapag siya'y nanahanan sa impyerno apoy, ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abirabililamin tayong mga Muslim. Okay? So ano ang unang pagkain? So iisa-isahin natin ang mga pagkain inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impyerno. Ang unang pagkain doon sa impyerno, ito ay tinatawag na kung saan ito ay isang punong dari na kung saan ito ay namumunga doon sa impyernong apoy. Alhamdulillah. So matatagpuan natin in chapter 86 verse 7 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala isa sa pagkain sa impyernong apoy ay
Laisa lahum ta'amun. Ha? Laisa lahum ta'amun at sila'y walang pagkain. Ha? Walang pagkain illa min dari' maliban sa dari. La yusminu wala yugni min ju'. At ito ay hindi magbibigay ng kabusugan o makapawi ng gutom sa kanila. Alhamdulillah. So, itong dari na ito, ayon kay Abi Talha, no? Sabi niya, mula sa report ni Ibn Abbas radhiyallahu na ito ay isang puno sa impyernong apoy, ang dari. Okay? Okay. So, the Quraysh, ang tawag nila dito sa dari na ito ay tinatawag nilang ashabrak. Ashabrak. Okay? In springtime. So kapag summertime, itong ashabrak na ito ay tinatawag nila itong dari. Ibig sabihin, alam din ito ng mga Quraysh. Okay? So itong puno na ito ay kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mula sa taas hanggang lalim, mayroon itong mga tinik, may mga tusok. That's why ang tao, kapag hindi basta makaakyat dito, abay, paano mo dadaanan ng mga tusok doon sa punong yun? Abay, ito ay tutusok o tasaksak sa iyong mga katawan, sa iyong katawan. Okay? So, alhamdulillah. So, ito mula sa taas hanggang sa ilalim, mayroong tusok o matutulis na bagay ang punong ito ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okay? Mula naman sa related ni Bukhari rahimullah, no? Na sinabi ni Mujahid na ang dari ito ay isang halaman na kung saan tinatawag nga itong sabrak. Okay? Na mga kung saan tumubo rin ito sa Hijaz. Okay? Tinatawag din nila itong mga tao doon, itong ashabrak na ito natawag nila itong dari. Kapag ito ay natutuyo ang daring ito ay nagiging lason. Nagiging lason. Okay? So, ito ang pinaka-isang masamang pagkain even sa mundo. Alam ng mga tao doon na tumutubo sa Hijaz na kapag natuyo hindi makain dahil ito'y nakakalason. Of course, kung dito masama, mas masama yung sa kabilang buhay. No? Ito ay isang uri ng pagkain na kung saan napakabaho, nakalalason ang pagkain ito. No? At ang pagkain ito ay hindi magbibigay ng kaligayahan o kasiyahan sa kanila sapagkat hindi makakabusog. No? Sapagkat ito ay hindi makakapawi ng kanilang butong, hindi ito makakabusog. At actually, bumabalalak lang sa kanilang lamunan ang mga ito bago ito pumasok, talagang nabubulunan ka. Napakasakit kaya ng nabubulunan, hindi ba? Kapag tayo nabulunan, hindi tayo mapakaling at hindi tayo makainom. Yun ay bumabalalak din sa kanilang lalamunan sa kabilang buhay. Hindi makalabas, hindi basta pumasok ang dari na ito. Okay? That's the number one food ng impyernong apoy. Itong puno ng dari na kung saan ang kanyang bunga ay kung saan ito ay hindi magbibigay ng kabusugan sa tao. At actually, itong bunga na ito, mula sa bungang kahoy na matinik, no? Ito ay mapait, mapakla, hindi maganda ang kanyang lasa. No? Dahil sa gutom ng tao, no choice sila. Kailangan nilang kumain at napipilitan silang kumain kahit na hindi nila gusto. That's one of the reason humihingi sila sa paraiso para makatikim sila sa sariwang tubig at mapagkain. Pero ito'y bawal sa kanila. So no choice sila para hindi nila ito kainin dahil sa sobrang gutom, sobrang uhaw, iniinom nila ang anumang ipinaiinom doon. Subhanallah. Ang number 2 pagkain doon ay tinatawag na sakum. Tinatawag itong sakum ang pangalawang pagkain doon. Ang tawag nila ay, sa tawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sakum. Sakum. Like for example, itong mga naninirahan sa impyernong apoy na ito ay kakain sila ng sakum. At itong sakum na ito, ang kanyang puno ay tumutubo sa pinakailalim ng impyernong apoy. At ito'y ginawang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya. That's why sabi nila sa mga sahaba, ang inyong kasamaan, si Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya may puno sa impyerno.
Eh kung mayroong puno doon, hindi masusunog lang. So ginawang pagsubok ito ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa hindi mananampalataya at mananampalataya. Hindi nila alam ang sakum ay nabubuhay ito sa apoy at nagbubunga ito sa apoy na pinakamainit na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ginawa itong pagsubok upang subukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang maniniwala o hindi maniniwala na mayroon punot sa impyerno. At ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 37, verse 63 up to 68. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimina. Katotohanan, ginawa ito ang sakom na isang parusa sa mga makasalanan. Okay? Makasalanan. Hinnaha syajaratun. Katotohanan. Katotohanan ng punong ito. Takhruju fi aslil jahim. Katotohanan ng isang punong ito ay tumutubo sa kailaliman ng infyerno. Okay? Taluha kaannahu ruusus sayatin, na ang sumusulpot nitong bunga ay waring mga ulo ng mga demonyo. Alam natin, even na imagine pa lang, nakikita natin sa mga palabas o ano pa mang nababasa natin, ang mga demonyo, pag sinabing demonyo, pangit ang kanilang itsura. Okay? That's why makikita mo, may idea ka na ang mga bungang ito ay mga pangit din. Sumutubo ito sa ilalim ng infyerno at nagbubuga ito at napakamangit ng mga bunga nito. No? Mukhaan yung mga demonyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna lahum alayha lasyawbam min jahim. At bukod pa rito, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig. Ito ang kanilang inumin after na kumain sila ng dari o sakum, bibigyan sila ng mga kumukulong tubig. Upang pakuluin ang kanilang mga tiyan. Mayroon diyang binubusan pa sila ng tubig, humingi sila ng tubig para bubusan sila ng mainit na tubig, at ang tubig nito, alam natin, sobrang init ng tubig dito. At pagkatapos, tumainna marji'ahum lailal jahim. At pagkatapos katotohanan, sila ibabalik sa naglalagablab na infyerno. Sabihin, every time magutom sila, hihiling silang pagkain, inumin, pakainin sila, bigyan ng kumukulong tubig. Alamin natin kung ano may iniinom nila. May iba-iba silang iniinom. Then babalik sila sa apoy. Then pag nagutom, pakain ng mga sakom o dari din, babalik sa apoy. Walang tigil. Walang tigil. Okay? So, itong mga bunga na ito ay matitigas. Kasi makita natin mga prutas malalambot. Ito ay matigas at bumabalalak din sa kanilang lalamunan. No? Itong sakom na ito. Itong sakom na ito, kung saan kakainin ng mga tao doon ng mga pagkain nito, wala silang choice. Gutom sila. Talagang ang tao pag gutom, kahit ano kinakain, di ba, sa mundong ito, ganoon din sila. Even na anong nangyayari sa kanila, kahit na hindi sila nakakatikim ng kaginawahan, kakain at kakain sila dahil nakakaramdam sila ng mga pagkagutom. Okay? So, ang sakom na ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ipapatak ang kanyang isang patak sa isang bahay, susunugin niya ito. O kung mayroon isang provision na kung saan halimbawa ito'y pananim, ipatak mo ito, lahat ng pananim ay susunugin ito. Ganito kainit ang sakom. Itong sakom na ito ay ganito ito kainit ang sakom na ito. Itong tubig na tinasabi nito na kumukulo, papasahin natin ito, ito ang tubig na kung saan inilapit pa lamang, iinumin pa lamang, naaagnas na ang kanilang mga mukha. Paano pa kung ito ay iinumin na nila? Iinumin nila, especially pag bumalalak ang pagkain sa sakom o dari, nandito hindi lalabas, hindi papasok, iinom ka para pumasok. So ang mangyayari ngayon, iinumin nila ito. Ang kumukulong sobrang init na siyang tutunaw sa loob ng laman ng tao, mabubutas ang kanyang tiyan, mabubus ang kanyang mga bituka, hawak-hawak niya, natatapon, natutunaw doon sa infyernong apoy. Subhanallah. Napakatinding kaparusahan ito, no? At sila ay inakagisan ng mga malaikang mababaksik doon ng mga baluktot na mga kung saan ito yung mga parang batuta o mga gabilya na kung saan sila pinapalo every time katapos nilang kumain, makainom, papaluin, paparusahan, babalik doon sa apoy, then pag nagutom, babalik sa pagkain, then babalik sa apoy.
walang kaginawahan. Even na kumakain, sakom, ipatak mo sa mundong ito ang tahanan na susunod o ang mga ari-harihan. Ganun kainit ang kanilang kinakain na sakom. Tapos sasabayan mo pa ng inumin na sobrang napakainit. Subhanallah. That's why makikita mo ang kanilang katawan, malalaslas, mabubutas, sobrang init. Sakom ba naman at tumukulong tubig? So makikita mo ang kanilang mga laman loob ang siyang dahilan upang lumabas at matutunaw ng unti-untit nalalaglag until finally buhuin sila ng subhanahu wa ta'ala kapag sila natutunaw. Subhanallah. No? Okay. Itong pagkain na ito, gaya ng sabi ko, ito ay babalalak sa kanilang mga lalamunan at binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 73, verse 12 to 13. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ladayna angkalaw wa jahimah wa ta'aman dagussati wa adaban alimah. Katotohanan na sa amin ang panggapos at taga-alimpuyong apoy at pagkain na babalalak sa kanilang lalamunan at kasakit-sakit na kaparusahan. Babalalak ang pagkain sa lalamunan. That's why hihingi ka ng tubig. Bibigyan ka ng kumukulong tubig, paiinom sa'yo, napakainit na ng sakom, tapos iinom ka pa ng mainit na tubig. So ang dahilan, anong resulta? Tutunawin ang buong laman ng tiyan, pati labas na, pati ang yung balat sa tiyan, mabubutas, lalabas ang mga loob mong laman. Subhanallah. Subhanallah. Okay? That is a sakum. That is a sakum. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Chapter 47, verse 15. Nabibigyan sila dito upang uminom ng kumukulong tubig. Nabibigyan sila dito ng upang uminom ng kumukulong tubig. Wasuku ma'an hamima. Okay? Fakat ta'am'ahum. Ibig sabihin, paiinumin sila dito ng tubig na kumukulo, na humihiwa ng pira-piraso sa kanilang mga laman, sa kanilang mga bituka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So dapat tayong mga Muslim ay katakutan natin ang mga bagay na ganito. Okay? Isa po. Napakatinding pagkain ng sakom. Napakainit. Napakainit na tubig. Can you imagine, no? Iinom ka ng tubig na kung saan, kung dito lang sa mundong ito, yung pinakulong tubig, hindi mo makayanang inumin, yun pa kayang mga kumukulong tubig mula pa nalilikha ang langit at lupa ay pinakukulo na until na makarating ang araw ng paghukom, maiinom mo yung gano'n. Subhanallah. Anong resulta? Wasak ang katawan ng tao kapag nainom niya ang tubig doon, especially ang sakom. Napakainit din ito. Nakasamang tumutunaw, isang patak lang, sisirain niya ang pananim o isang bahay na malaki sa mundo ito pag pinatak mo. Ganon din ang laman loob ng tao pag pumatak ng isang patak katas nito, susunugin niya ang loob laman ng tao. Okay? Alhamdulillah. At walang kaibigan sa araw na iyon. Walang makakatulong sa araw na iyon. Ari-arihan, kayamanan, walang pwedeng pantubos sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon. Hindi kailangan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaparusaan ay igagawad bilang katarungan sa mga taong nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So, isa rin sa pagkain doon sa impyernong apoy ay tinatawag na gislin. Gislin. Itong gislin na ito, okay, ayon kay Qatada, ang gislin ay isang pinakamasamang pagkain sa impyernong apoy. Can you imagine? Ang gislin ay yung mismong dugo na lumabas sa balat ng tao. Yung mismong dugo na lumabas sa balat ng tao. At saka yung nana, yung lumabas na nana sa tao, dugo, sa laman niya, ibig sabihin, kakainin doon din ito ng tao, ipakakain sa kanyang persaan ang mga ito. Kakainin niya ang kanyang sariling dugo na agnas na katawan, na tumigas o naluto at mga nana na kung saan pakakain sa ito ng persa.
Subhanallah. That is a gislit. That is a gislit. Binanggit siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan isa sa pagkain sa impyernong apoy ay gislin. Okay? Tungayan natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 69, verse 35 up to 37. Palaysa lahu yawma hahuna hamim. Kaya't siya sa araw na yaon ay wala siyang kaibigan. Walang kaibigan makakatulungan. Wala ta'amon illa min gislin. At walang ibibigay na pagkain maliban sa babahong nana na pinagugasan ng mga suga, dugo, laman na umagnas. Okay? La ya'kulu hilal katiyun. At walang magsisikain dito maliban sa mga makasalanan, mga mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gislin. Can you imagine? Kakainin mo ang nana, dugo, laman na naagnas mo, na kung saan sa mainit na apoy na parang naluto, na kung saan kakainin mo, wersa ang ipakakain ito sa tao. Walang magagawa doon ng tao. Gutom ka eh. Kahit ayaw mong kainin, ipakakain at ipakakain ito bilang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumuway sa Kanya. Ano ang pagkain sa impyernong apoy? Number 1, dari, mapait, mapakla, hindi magandang lasa. Hindi makapawi ng gutom. Isang lason na pagkain. Number 2, sakom. Sobrang napakainit na bumabalalak sa lalamunan, hindi pumapasok, hindi lumalabas until makainom ka lang tubig na kumukulo upang wasakin ang buong katawan mo. Number 3, gislin. Pagkain. Nana na may kasamang dugo, mga laman mong naagnas, ipakakain sa iyo ito. That is a gislin. At nagpapakita tayo ng mga pruweba. Okay? Alam din natin, may mga hadith o ayat sa banal na Quran, ang sino mang kumain ng ari-arian ng mga ulila ay parang kumakain ng apoy. I think this is Suratul Nisa, no? So, ibig sabihin, parang kumakain ng apoy sa kabilang buhay dahil kinain mo ang ari-arian ng ulila ng walang katarungan, ikaw ay pakakainin din ng apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. According to the majority, na ito'y pagbibigay, pagpapaliwanag hinggil sa mga aya at hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga ganitong hadith. No? So, ibig sabihin, isa sa pagkain din sa impyernong apoy ay, anila, itong apoy na ito, may nasasabing iba, parang uling na nagbabaga. So, ito'y pagkain din sa impyernong apoy dahil sa dahilang kinain mo ng hindi makatarungan ang pagkain ng mga ulila, kinain mo. So, parang kang kumakain ng apoy, anang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith alam natin na sino mang uminom sa mga sisidlan na yari sa mga silver ng mga tulad ng ginagamit ng mga hindi mananampalataya, uminom ka sa mga ito ay parang kang umiinom ng apoy sa impyernong apoy. That's why sabi nila kapag ikaw, anong Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong pagpapaliwanag sa hadith, kung gumagamit ka ng silver na baso na ipinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay katumbas mo ang umiinom ng apoy sa impyernong apoy. So that's why, isa sa inumin at pagkain doon sa impyernong apoy ay ayon sa mga majority scholar, dahil sa mga pruwebang ito, kainin mo ang sino man kumain ng ari-arian ng mga ulila ay parang kumakain ng apoy. Sino man uminom na yari sa mga silver na tulad ng ginagamit na hindi mananampalataya parang umiinom ng apoy. Isa sa pagkain doon sa impyernong apoy ay sabi nila nagbabagang parang uling o apoy ng impyerno ang iyong kinakain. Ganon din ang inumin. So, ito ang mga pagkain sa impyernong apoy. At ngayon ay dadako tayo kung ano naman mayroong inumin doon sa impyerno. Ang unang-unang inumin doon sa sobrang napakainit na tubig, no, ay yung tinatawag na hamim. Hamim. Like for example, in chapter 55, verse 43 and 44. So ano ang unang inumin sa impyernong apoy? Hamim. Napakatinding init ng tubig na ito. Extremely hot water. Chapter 55, verse 43 to 44, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ang impyerno na pinabulaanan, ibig sabihin ng mga hindi mananampalataya, ng mga makasalanan. Okay? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sila ay magsisiikot sa gitna ng mainit na kumukulong tubig sa impyerno. So ito ang iniikutan nilang kumukulong tubig na ito, ang siyang magiging inumin ng mga tao doon sa impyernong apoy. Tinatawag itong hamim, na kung saan tinatawag itong hamim ay sobra-sobra itong init, na kung saan ang temperature ng boiling nito, ayon kay Katada, kay Adahak, Al-Thawri, Asudi, na kung saan mula pa ng linikha ang langit at lupa, pinakukulo na ang tubig ng hamim. That's why sinabi natin, extremely hot ang tubig na ito. No? Alhamdulillah, subhanallah. So makikita natin o mababasa natin sa chapter 22 verse 19 up to 22 ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Sa pamamagitan nito ay malulusaw o maglalaho anumang nasa loob ng kanilang tiyan, gayon din ang kanilang mga balat. Pag pinainom sila, malulusaw dahil ito ay ibubuhos sa kanilang mga ulo ang kumukulong tubig. Ipaiinom ang siyang kung saan natutunaw sila pag binuhusan sila, then kapag uminom sila ay nawawasak ang kanilang mga loob ng mga tiyan hanggang sa watak magbitak ito, lumabas ang nasa loob hanggang sa matunaw, nakikita mo nasusunog, natutunaw, hanggang ito ay nahuhulog ang pagkatunaw. Tulad bang parang nakita mo ang isang bagay na nasusunog tapos may pumapatak, no? Yung nana, yung dugo, pumapatak doon sa inaapakan nila doon sa impyernong apoy. Okay? At sa kanila ay pagpaparusa ang mga pirasong tuwid na bakal na may sima. Pamalo, may mga sima ito, pwedeng isaksak sa kanila ito. Iba-ibang pamamaraan kung anong gusto ng Allah. So bawat ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang parusa sa kanila. Okay? Kullama aradu ay yakhruju minha min ghamin uidu fiha waduku adabal jahari. Sa bawat oras na naisin nila makawala rito dahil sa pagka-hafiz, sila ay muling itataboy dito, ibabalik dito, ibig sabihin dahil at sa kanila ipagbabadya, lasipin ninyo ang matinding kaparusahan ng pagkaswa. Napakatindi ng kaparusahan sa impyernong apoy, gayong naririnig natin mga kapatid ko sa pananampalataya. No? Hanala. So ito ang unang inumin doon sa impyernong apoy. Tinatawag itong hamim, sobrang init na tubig. Ang pangalawa ay yung tinatawag na gasa. Gasa. Itong inumin na ito, inumin naman to. May nana, may dugo. Actually, sinabi natin nakaraan, ang tao, iiyak siya ng luha, then pag wala na, dugo, then pag wala na, nana. Sama-sama, pawis ng tao, nana ng tao, dugo ng tao, lamang loob na kung saan natutunaw, naaagnas ng tao. Ito ay tinatawag na gasa. Ito ay tinatawag na gasa. Okay? Matatagpuan natin like for example in chapter 38, verse 57. Chapter 38, okay? Verse 57 up to 58. Okay? Hada falyadukuhu hamimun wagassak. Ito na nga kung gayon. Kaya-tayahan lasapin nila ito, isang nakakabanling tubig at mabahong katas mula sa nana ng sugat. Okay? Wa'akharu min shaklihi aswaj. At ang iba pang pagpaparusa sa maraming uri, lahat ito ay magsasama-sama. So meaning, itong tinatawag na gasak na ito ay dugo at nana. Pawis, kaya nasabi natin, lahat na nanggaling sa tao. Ipaiinom ito sa kanila.
ipaiinom ito sa tao doon sa impyerno ng apoy. Subhanallah, paano mo iinumin ng dugo? May kasamang lala, may kasamang mga lamang tunaw, mga pinagsunugang laman, nakatas ng laman, mga balat ng katas ng balat. Subhanallah. Paano natin maatim inumin yun? Imaginein mo na lang sa mundong to, hindi mo kakayanan. Paano na kung gawin talaga ito sa kabilang buhay? At napakainit nito. Ha? Take note, napakainit nito. Okay? So sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 14 verse 16 up to 17. Sa harapan niya ay impyerno at siya'y paiinumin ng pinagnanaang tubig. Min waraihi jahannamu wa yashka min ma'in sadid. Sadid. Okay? At siya'y paiinumin dito ng pinagnanaang tubig. Pinagnanaang tubig na kumatas sa nagnanaknak na mga balat ng mga nananahan sa impyerno, mula sa nagnanaknak na balat, mga dugo, nana na lumabas. Paiinumin sila dito. Ha? Kahit na ito'y labag sa kanyang kalooban, pipersain siyang uminom dito. Ha? Yatajarra'uhu wala yakadu yusiguhu. Inumin niya ito ng laban sa kanyang kalooban at makadarama siya ng matinding kahirapan sa paglunok. Ha? Sa paglunok nito. At sabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 16 verse 17. Min waraihi jahannamu wa yashka min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu. Sa harapan niya ay impyerno. At siya'y paiinumin ng pinagnanaang tubig. Pinagnanaan ang tubig, ha? Na kumatas sa mga nagnanaknak na balat. Yan, kasama ang dugo. Ha? Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu. Iinumin niya ito ng laban sa kanyang kalooban at makadarama siya ng kahirapan sa paglunok. Subhanallah. Ito ang pangalawang inumin doon sa impyernong apoy na tinatawag na gasa. Tinatawag na gasa. Okay? Alhamdulillah. Ang pangatlo na inumin sa impyernong apoy ay tinatawag na sadid. Also, this is a nana. No? Also, this is a nana. Okay? Itong sadid na ito, anyone who drinks, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang uminom ng nakalala mo sa mundong ito ay iinom siya ng doon sa kabilang buhay na kung saan tinatawag na mood of habal. Tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kasamaan, ano ang mood habal? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pawis ng mga tao sa impyernong apoy. Sabihin, may mga nana, may mga dugo, na kung saan ito ang pinaka-juice ng mga tao sa impyernong apoy. Mula sa pawis, nana, na pinagnakan-nakan ng mga balat, ito ang painom sa kanila. Pinaka-juice sa impyernong apoy, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ito ay Muslim, sahih ito from Jabir. Alhamdulillah, sinabi yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan, ang inumin nila doon ay sadida, nana. Ha? Nana, pinagnanaan. Even na yung mga nana na galing sa pagluha nila. Okay? Number 4, ang inumin nila ay almuh. Almuh. Ito yung tubig na parabang tubig na likido, yari sa langis o yari sa mga, alam nyo yun, pinaggagawa sa espalto. Yung pag gumagawa silang daan ng espalto, like that. O para siyang tubig na kung saan parang langis. Yan ang isa sa inumin doon sa impyernong apoy. Okay? So, tungayan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 18, verse 29. Wa iyastagishu yugasu bima'in kalmuh yaswil wujuh. At kung sila hihingi ng tulong, ginhawa, tubig, sila'y bibigyan ng tubig na tulad ng kumukulong langis na babanli sa kanilang mga mukha. Ito'y kakilakilabot na kaparusahan. Every time na ibigay ang langis na ito, inuming langis, parang espalto, galing sa kumukulong likido na langis, every time na iinumin pa lamang ang kanilang mga mukha ay naghahagas na. So sobrang init ng inumin na ito. Ito ay isang kakilakilabot
na inumin na kusaan ng mga manirahan sa impyernong apoy na tinatawag na almuh. Almuh. Ito ay isang matinding inumin tulad ng langis na kumukulo o parang ginagamit na kung saan panggawa ng daan mga espalto, iniinom ng mga tao doon sa impyernong apoy. Subhanallah. So ito ang mga inumin na iinumin ng tao doon sa impyernong apoy. Hamim, number 2, gasak, number 3, sadid, and number 4 is almuh. Okay? So doon din sa impyernong apoy, mayroon din kasuotan ang mga tao doon. Mayroon din kasuotan ng mga tao doon na tinabas, ginawa silang parang mga kasuotan doon sa impyernong apoy. Mayroon din silang isusuot doon. Okay? Ito ngayon natin ang chapter 22, verse 19. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Hadani kasmanik tasamu fi rabbihim. Ang dalawang magkalabang nito, sumasampalataya at hindi sumasampalataya, ay nasisipagtalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon. Falladina kafaru kuttiat lahum tiyabum minan nar. At sa mga hindi sumasampalataya, ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila. Yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. At kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. So mayroon kasuotan doon ang tao sa impyerno apoy. Ano ang kanilang kasuotan? Kasuotang yari din sa apoy. Subhanallah. Kasuotang yari sa apoy. Kaya yung imagine, no? Pagkain mo, dari, sakong, napakainit, gislit. Pagkain apoy, nagbabagang parang uling. Tapos, kasuotan mo, umaapoy. Yung iniinom mo, napakainit. Higaan kaya. Ano naman kaya ang higaan ng mga tao doon? Ang higaan ng mga tao sa impyernong apoy, tunghayan natin ang chapter 7, verse 41. Okay? Chapter 7, verse 41. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lahum min jahannama min hadu wa min fawqihim gawash. Sa kanila ang kama, papag ng impyernong apoy. Sa kanila ang kama ng impyernong apoy. Sa ibabaw nila ay mga pangbalabal, may sapit ng apoy ng impyerno. Ibig sabihin sa kanila ang kama, papag ito, ng impyernong apoy, nangyari sa apoy, at sa ibabaw ay may balabal na ganun din ng apoy ng impyerno. Wakadhalika najisid zalimin. Sa ganito namin binabayaran ang mga zalimon. So ano ang kanilang igaan? Sa kanila ang kama ng papag ng impyerno, nayari sa apoy. At ang sapin ng apoy ng impyerno din. Sapin din, nayari din sa apoy ng impyerno. Damit, apoy. Igaan, apoy. Sapin ng igaan, apoy. Subhanallah. Subhanallah. Anong mayroon pamumuhay kaya? Kung i-imagine at bubuhin mo ang lahat ng pinaksa natin, anong mayroong pamumuhay ang impyerno? Tiyak na walang tao ang gugustuhin niya ito kung nababatid lamang nila. That's why sabi ni Jibril alayhisalam, nag-ipakita ng una ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno apoy. Sabi niya, ya Panginoon, walang papasok sa impyerno apoy. Ngunit binakuran ito ng kaluwagan ng subhanahu wa ta'ala, mga bakit na nasa mundo ito mga kamalian. Sabi niya, Allah, nangangamba ako. Sabi ni Jibril alayhisalam sa Allah subhanahu wa ta'ala na baka mapuno ang apoy ng impyerno. So tunay ang lugar ng impyernong apoy ay walang kaginawahan, walang kamatayan, abang buhay na pinaparusaan ang tao, umiinom ng mga maiinit na bagay tulad ng langis, nana, dugo, galing sa mga sugat o pinagnaknakan ng mga balat.
Ganon din ang mga pawis na bumabaha ng mga tao. Persa ang ipaiinom. Mga pagkaing sakum na kung saan ipatak mo lang ang isang patak ay tutunawin niyang ari-arian ng tao sa mundo ito ang kanyang tahanang malaki. Isang patak lang. Mga pagkaing dari na mapait, papakla, nakakalason na bumabalalak sa lalamunan ng tao tulad ng sakum at mga dari na kailangang uminom ka at pinainom ka ay pinakamainit na tubig mula likhay ng ang langit at lupa. Pinakukulo na, iinumin mo ang tubig na ito. Then after that, susunugin, papaluin, paparusaan kayo ng impyerno. Sa impyerno po ng mga malaika. Wala pa tayo sa mga panali, mga posas, mga tanikala. Wala pa tayo sa mga ito. Subhanallah, mayroon mga tao daon na kung saan, subhanallah, kung ano-anong inumin ang kanilang nalalasap. Can you imagine, inumin mo ang espalto? Espalto na lang. Espalto na lang. Ha? Tapos magsusuot ka doon ng kasuotang nyari sa apoy na tulad ng alkitran. Alkitran na lang. Subhanallah, nakadikit sa balat mo ang isang nyari sa apoy na damit na tulad ng alkitran na kung saan pag nasunod to parang espaltong nakadikit sa iyong balat. Subhanallah ang pamumuhay ito. Nawa ito ay magbigay ng matinding aral sa ating mga kamusliman upang tayo ay magpakatuwid una sa ating sarili at sa pamilya. Na sana ay ayusin natin, galingan natin ang ating pananampalataya bago mahuli ang lahat. Tunay na napakasakit ng kaparusahan ng kabilang buhay. Even na sandali lamang, tiyak na hindi natin makakayanan. Kaya ipinapayo sa sarili sa aking pamilya at sa inyong mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag nating biruin ang ating pananampalataya. Huwag nating biruin ang ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-ingatan nating mabuti ang ating pananampalataya. Panghawakan nating maigpit ang ating pananampalataya hanggang sa madatnan tayo ng kamatayan. Naway makamit natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway muli ay patuloy kayong tumutok sa programang ito sapagkat marami ito tayong papasahin hinggil sa pagsasalaraw sa impyerno at sa paraiso at tiyak marami tayong isyalang kapupulutan ito at gawin nawa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapakipakinabang sa atin. Amin rabbil alamin. Wa qadaw alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. فرشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لطائي